Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. One of our letters, no? Mula sa ating letter sender na si Heidelin. And here it goes. Dear Kathy G, naranasan mo na bang humanga sa isang tao? Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa kung paano mo siya iniisip na magiging para sa'yo. Ako nga pala si Heidelin. 25 years old at tubong tarlak ako. Malinaw na sa akin by now kung anong klaseng lalaki ang gusto ko. Gusto ko sana yung mas matanda sa akin. Yung mas mature, may trabaho, at stable na sa buhay. Siguro dala na rin ang mga napapanood kong K-drama kung saan ang isang lalaki ay siguradong sigurado na sa sarili niya. At alam kung paano alagaan ang babaeng mahal niya. Yung ganon sanang klase ng guy. Yung pinagdadasal ko, Kathy. Kasi hindi ako yung tipo ng babae na basta na lang pumapasok sa isang relasyon. Ayaw ko pa sana ulit mag-boyfriend. At hindi dahil walang nanliligaw sa akin kundi dahil pinipili kong maghintay para sa sinasabi nilang tamang tao at tamang panahon. Naniniwala kasi ako na darating din yan sa takdang oras. Hanggang sa dumating si Jason sa buhay ko. Si Jason ay 32 years old at nagtatrabaho sa parehong call center kung saan ako nagtatrabaho. Sa unang tingin pa lang niya sa akin, ay may kakaibang pakiramdam na agad akong nadama. Para ba kasi siya yung hinahanap ko sa matagal na panahon, Kathy. Matangkad, maayos manamit, tahimik, pero may dating. Hindi siya yung tipong maingay o palabiro, pero kapag nagsalita siya, ay may lalim. Parang bawat salita niya ay may direksyon. At doon, Kathy, doon ako lalong nahulog. Sa pagkakataong ito, ako na ang gumawa ng paraan. Unti-unti ko siyang kinilala. Nag-umpisa sa simpleng hi sa may pantry ng opisina. Hanggang sa sabay na kaming kumakain. Hanggang sa naging normal na lang na hinahanap-hanap ko siya sa bawat araw ng pagtatrabaho. Alam mo, Kathy, yung pakiramdam na minsan sa buhay nawawalan tayo ng inspirasyon at gana. Pero nung makilala ko siya, ako pa mismo ang ganadong pumasok sa trabaho araw-araw. Minsan inaabot na nga kami ng madaling araw sa pag-uusap na para bang hindi sapat yung panahong ipinagsasama namin sa trabaho araw-araw. Hindi lang kami nag-uusap tungkol sa trabaho, kundi pati sa personal naming buhay. At Kathy, doon ko nalaman na matagal na panahon na siyang single. Nagaling siya sa isang relasyon na hindi naging maganda ang ending. Uy. At Kathy, doon ko rin unang naramdaman yung kakaibang kaba
Ang weird, pero masarap sa pakiramdam. Kasi kahit na malapit na kami, may parte pa rin sa kanya na parang ramdam mo yung mataas na pader. Parang kahit gaano ako kalapit, may bahagi sa kanya na hindi ko maabot-abot. Pero pinili ko itong intindihin. Hanggang sa mas lumalim ang pagkakaibigan namin, Kathy. Dumating sa punto na napapansin na ng mga katrabaho namin. May mga biro, may mga tukso. At ako naman, patawa-tawa sa gilid. Pero ang totoo, unti-unti na rin akong umaasa. Akala ko kasi, kung ano yung nararamdaman ko, ganun din siya sa akin. Pero Kathy, isang araw, may nakita ako. Hindi niya alam na nakita ko siya sa labas ng opisina. Kathy, kasama ang isang babae. Hindi sila magkahawak ng kamay o sweet sa public place. Pero ramdam ko yung pagiging komportable nila sa isa't isa. Pinili kong manahimik at obserbahan na lamang. At doon ko napansin na minsan nawawala siya. Minsan hindi siya nagre-reply. Minsan malamig siya. Hanggang sa hindi ko na talaga kinaya, Kathy. At naglakas loob na akong umamin. Dahil ang naisip ko nun, minsan lang sa buhay ko, ako makatatagpo ng isang kagaya niya. Kaya naman sinabi ko sa kanya lahat-lahat. Kung paano ako nahulog. At kung paano ko siya hinihintay. At kung paano ako umaasa. Tahimik lang siya, Kathy, habang nakikinig sa akin. At pagkatapos kong umamin, ay isang bagay lang ang sinabi niya sa akin. Hindi pa ako handa. Yan, Kathy, ang mga sinabi niya sa akin na hindi pa siya handa. At hindi ko alam kung ano ba ang mas masakit. Yung hindi niya ako gusto, o yung pakiramdam na baka may iba na siyang pinipili. Tinry ko siyang tanungin tungkol sa ibang babaeng nakita ko. Hindi siya direktang sumagot, Kathy. At ang sabi lang niya ay may mga bagay pa siyang aayusin sa sarili niya. Mas matanda siya sa akin. Pero bakit parang hindi siya sigurado? Doon ko na-realize, Kathy, na ang pagiging mature pala ay hindi nasusukat sa edad. Hindi pala sapat na may trabaho ka, may direksyon ka, o mukhang buo ka sa panlabas. At kahit gaano ka pa kahandang magmahal, kung hindi talaga tugma ang timing nyo, ay wala rin. Masakit, Kathy. Sobra.
Pero mas masakit palang pilitin ang isang taong hindi pa sigurado sa'yo. Ngayon, mas naiintindihan ko na hindi sapat na gusto mo lang ang isang tao dahil pasok siya sa ideal para sa'yo. Hindi sapat na nakita mo sa kanya ang lahat ng hinahanap mo. Mas mahalaga pa rin pala kung pareho kayong handa. Kung pareho kayong buo. At kung pareho niyong pinipili ang isa't isa. Hindi dahil convenient, kundi dahil sigurado ka sa isang tao. Yung sigurado kayo sa isa't isa. Sa ngayon, Kathy, pinipili ko munang mahalin ang sarili ko. Pinipili kong buuin ang sarili ko nang hindi nakaasa sa kung sino ang darating. At kung sakaling dumating man ulit ang pag-ibig sa aking buhay, ay sana sa pagkakataong iyon, hindi na ako yung manghuhula. Hindi na ako mag-a-assume. Kundi, yung pag-ibig na alam ko ay sigurado na. Maraming salamat, Kathy. Lubos na gumagalang. Heidelin. Love Me, Kathy G.